Hindi mo ba naisip kung bakit matapos mong magwaldas ng napakalaking halaga sa mga creams at serums, ang nakikita mo pa rin sa salamin ay kutis na mapurol at punong-puno ng mga bagong taghiyawat? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto para sa perpektong balat ay hindi nakasalalay sa iyong makeup kit, kundi sa iyong kinakain? Oo, tama ang dinig mo. Ngayon, ibubunyag natin ang buong katotohanan kung paano nakakaapekto ang pagkain sa ating balat. Hindi lang tayo maglilista ng mga healthy foods. Aalamin natin ang pinakaugat ng prosesong ito at tutukuyin kung aling pagkain ang kayang pumalit sa pagbisita sa dermatologist at alin naman ang sisira sa lahat ng iyong pagod at gastos. Humanda ka dahil pagkatapos ng videong ito, hindi na magiging pareho ang karanasan mo sa pamimili sa supermarket. At ang pinakamahalagang tanong na sasagutin natin, posible ba talagang kainin mo ang kinis at kinang ng balat na gusto mo? Spoiler alert, opo, at ipapaliwanag namin kung paano. Bago tayo dumiretso sa mga specific na pagkain, silipin muna natin kahit sandali lang ang ilalim ng hood o ang ating internal system. Ang balat natin ay ang pinakamalaking organ ng katawan at patuloy itong nagre-renew. Isipin mo itong isang construction site kung saan bawat segundo mayroong itinayong bagong cells. At ano ang ginagamit na building material? Tamang-tama ang nutrients na nakukuha natin mula sa pagkain. Ang collagen na siyang nagbibigay ng elasticity at kabanatan sa balat ay hindi basta-basta lilitaw. Kailangan niya ng vitamin C. Ang cell membranes na siyang panangga natin sa masasamang elemento ay hindi magiging matibay kung walang healthy fats. Kung ang ide-deliver natin sa construction site ay mga depektibong materyales tulad ng asukal at trans fats, ang kalalabasan ay mahina at marupok na istruktura. Dito na magsisimula ang pamamaga, ibig sabihin ang paglabas ng mga pimples or acne. Mababawasan ang bilis ng pag-renew ng cells kaya nagiging mapuro lang kutis at hihina ang protective barrier ng balat. Ang pag-intindi sa simpleng prinsipyong ito ang susi. Hindi lang tayo nagpapahid ng solusyon sa labas ng problema. Nilulutas natin ito mula sa loob. Binibigyan natin ang ating mga cells ng lahat ng kailangan nila para maging malusog at kumikinang. Kaya, simulan natin sa pinakapundasyon. Ang pinakaimportante nating kaibigan para sa balat ay ang good fats, partikular na ang omega-3 fatty acids. Sila ang pinakamalakas na panlaban sa pamamaga. Isipin nyo na lang, ang bawat butlig, ang bawat tagiyawat ay parang maliliit na sunog sa inyong kutis. Ang omega-3 ang ating fire department. Sila ang dumarating para apulain ang apoy na iyan mula mismo sa loob. Pinatitibay nila ang mga cell membrane kaya nagiging mas elastic at mas hydrated ang ating balat. Para itong nilalagyan ng natural na lubrication or mantika mula sa loob. Saan natin mahahanap ang mga lifesaver na ito? Una sa lahat, matatagpuan natin sila sa mga fatty fish sa dagat, salmon, mackerel, at herring. Marami ring omega-3 sa walnuts, chia seeds, at flax seeds. Sikapin nating isama ang mga pagkaing ito sa ating diet kahit 2 o 3 beses lang sa isang linggo. Ang inyong kutis ay tiyak na magpapasalamat dahil magiging mas kalmado at mas hydrated ito. Hindi ito quick fix na epekto lang ng maskara. Ito ay pangmatagalang investment para sa inyong kalusugan. Dumako tayo sa susunod na superhero sa ating listahan, ang vitamin C. Kadalasan, naaalala lang natin ito
kapag may sipon or trangkaso. Pero pagdating sa kutis at balat, hindi talaga ito pwedeng mawala. Isipin nyo, ang vitamin C ang siyang chief engineer sa ating construction site na nabanggit. Wala itong katumbas dahil ito ang nagpapatakbo ng collagen synthesis, ang proseso ng pagbuo ng collagen. At ang collagen, yan ang balangkas ng ating balat, ang nagpapanatili ng elasticity at kabataan nito. Habang tumatanda tayo, bumababa ang produksyon ng collagen at doon na lumalabas ang mga kulubot or wrinkles. Kaya naman, ang regular na pagkonsumo ng vitamin C ay nakakatulong mapanatili ang prosesong ito sa tamang antas. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ang vitamin C ay isa ring powerful antioxidant. Pinoprotektahan nito ang balat mula sa free radicals, mga mapaminsalang molekula na nabubuo dahil sa sikat ng araw at polusyon at sinisira ang ating mga sel. Isipin natin ito bilang isang invisible shield o di nakikitang pananggalang. Hindi lang sa mga orange natin ito dapat hanapin. Napakaraming vitamin C ang makukuha sa bell pepper, lalo na ang pula, sa kiwi, broccoli, strawberry, at black currant. Sa isang bell pepper pa lang, sobra-sobra na ang makukuha mong pangangailangan sa isang araw. Sa tuwing pinag-uusapan ng bitamina C, hindi mawawala ang matalik nitong katambal, ang bitamina E. Kung ang bitamina C ang siyang panangga, ang bitamina E naman ang tagapagpanumbalik. Ito rin ay isang napakalakas na antioxidant at dagdag pa, ito ay natutunaw sa taba, fat soluble. Dahil dito, nagagawa nitong pumasok sa lipid barrier ng balat para protektahan ito mula sa oksidasyon. Sa madaling salita, pinipigilan nito ang mga natural na taba sa ating balat na maanta o masira dahil sa sikat ng araw at mga lason, toxins. Nakakatulong ito upang maiwasan ang paglabas ng mga pigment spots at mapanatili ang pantay na kulay ng balat. Bukod pa rito, may kakayahan ding magpagaling ang bitamina E. Pinapabilis nito ang regeneration at tumutulong sa paglaban sa mga peklat ng post-acne. Kapag pinagsama, pinalalakas ng bitamina C at E ang bisa ng isa't isa, kaya nakakalikha sila ng isang matibay na depensa. Ang pinakamayayamang pinagmumulan ng bitamina E ay ang mga vegetable oil, lalo na ang sunflower at almond oil, pati na rin ang almendras, almonds, hazelnut at buto ng sunflower. Ang pagkain ng isang dakot ng almendras araw-araw ay isang napakagandang gawi para sa ating kagandahan. Ngayon, dumako naman tayo sa vitamin A or mas kilala bilang beta-carotene na siyang nagbibigay ng kulay kahel, orange, sa maraming prutas at gulay. Ang vitamin A ay mahalagang regulator sa pag-renew ng ating mga skin cells. Tinitiyak nito na ang mga luma at patay na cells ay nai-exfoliate sa tamang oras at napapalitan ng mga bago at malulusog na cells. Kapag nagulo ang prosesong ito, bumabara ang mga pores, nagiging matamlay ang balat at doon na lumalabas ang blackheads at pimples. Kaya naman, ang mga retinoids na derivatives ng vitamin A ay napaka-popular at epektibo sa paggamot ng acne. Pero hindi lang sa panlabas na paraan natin matutulungan ang ating balat. Pwede rin itong tulungan mula sa loob. Kapag pumasok ang beta-carotene sa ating katawan, nagiging vitamin A ito. Hindi lang nito nino-normalize ang cell turnover. Kinokontrol din nito ang produksyon ng sebum o langis ng balat. Isang napakahalagang benepisyo lalo na sa mga taong may oily at acne-prone na balat. Makikita mo ito sa lahat ng kulay, kahil na pagkain tulad ng carrots, kalabasa, pumpkin, kamote, sweet potato, at maging sa mga dark leafy greens tulad ng spinach at kale.
Ngayon, ito ang importante. Ang beta-carotene ay fat-soluble, natutunaw sa taba. Kaya para maabsorb ito ng maayos ng katawan, mas mainam na isama ang carrots sa kaunting mantika o kaya ay kainin kasabay ng sour cream. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga mineral. Ang una sa listahan natin ay ang zinc. Kung madalas kang magkatagyawat o matagal gumaling ang mga sugat at pasamo, posibleng kulang ka sa elementong ito. Ang zinc ay maituturing na tunay na bantay o protektor ng ating balat. Una, mayroon itong natural na antibacterial properties at pinipigilan nito ang paglago ng bakterya na nagdudulot ng acne. Pangalawa, inaayos nito ang function ng ating oil glands, kaya nababawasan ng pagiging oily ng balat. At pangatlo, napakahalaga ng zinc sa proseso ng paghilom at pag-regenerate. Tinutulungan nito ang mga sugat na mabilis magsara at binabawasan din nito ang risk ng pagkakaroon ng peklat or dark spots pagkatapos ng tagyawat. Ito talaga ang number one na mineral para sa balat na madalas magkaproblema. Saan natin ito mahahanap? Ang champion talaga sa zinc content ay ang talaba or oyster. Pero sa araw-araw na pagkain, makukuha mo rin ito mula sa pumpkin seeds o buto ng kalabasa, karne ng baka, lentil at chickpeas. Subukan mong isprinkle ng pumpkin seeds sa iyong salad. Ito ay simple at masarap na paraan para palakasin ang iyong balat. May isa pang mahalagang trace mineral na madalas nating makalimutan, ang selenium. Sinasabing malapit itong kaagapay ng vitamin E dahil pinalalakas nito ang antioxidant properties ng vitamin E. Ang selenium ay bahagi ng mga enzyme na nagpuprotekta sa ating mga cell mula sa oxidative stress. Sa madaling salita, tinutulungan nito ang balat na labanan ang masamang epekto ng kapaligiran, lalo na ang UV radiation or sinag ng araw. Siyempre, hindi nito kayang palitan ang paggamit ng sunscreen, ngunit nagbibigay ito ng karagdagang proteksyon mula sa loob ng katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkakaroon ng sapat na selenium sa diet ay makakapagpababa ng panganib ng sunburn at DNA damage na dulot ng araw sa skin cells. Dahil dito, mahalaga itong sangkap sa pag-iwas sa photoaging o maagang pagtanda ng balat at maging sa skin cancer. Ang pinakamadali at pinakamahusay na pinanggagalingan ng selenium ay ang Brazil nut. Ang isa o dalawang Brazil nut lang kada araw ay sapat na para matugunan ang daily requirement mo. Tandaan lang, huwag itong susobrahan dahil nakakalaso ng labis na selenium sa katawan. Pag-usapan naman natin at lagumin ang tungkol sa mga antioxidant sa pangkalahatan. Nabanggit na natin ang vitamins C, E at selenium. Pero ano ba talaga ang mga antioxidant at bakit sikat na sikat ito? Isipin nyo na lang, sa loob ng ating katawan, tuloy-tuloy ang mga chemical reaction. Dahil sa mga reaksyon na ito at kasabay ng stress, init ng araw at maruming hangin, nabubuo ang mga unstable molecule, ang tinatawag nating free radicals. Para silang maliliit na vandals or magnanakaw na tumatakbo sa loob ng sistema natin at sinisira ang malulusog na cells, pati na ang skin cells. Kaya tayo madaling tumanda o nagkakaroon ng premature aging. Ang mga antioxidant naman, sila ang pulisya o ang tagapagtanggol na pumipigil at sumasawata sa mga magnanakaw na ito. Kapag mas marami tayong kinakain na pagkain na mayaman sa antioxidant, mas matibay ang proteksyon ng ating balat. Tandaan, hindi lang ito iisang uri ng sangkap. Isa itong buong hukbo ng iba't ibang compounds. Ang pagkakapareho nilang lahat ay ang matingkad at masiglang kulay.
Kaya ito ang pangunahing panuntunan. Kumain ng bahaghari, eat the rainbow. Kung mas maraming iba't ibang kulay ang nasa plato mo, mas maraming uri ng antioxidant ang nakukuha mo. Sa dami ng mga antioxidant, mayroong isang natatanging grupo na tinatawag nating polyphenols. Ang mga ito ay matitibay na compounds mula sa halaman na nagbibigay kulay, lasa, at nagpoprotekta mismo sa mga halaman laban sa mga peste. Pero alam nyo ba, para sa ating balat, talagang gumagawa rin sila ng himala. Isa sa pinakatanyag na polyphenol ay ang epigallocatechin gallate na makikita sa green tea. Binabawasan nito ang pamamaga, nagbibigay proteksyon laban sa araw, at nakakatulong pa nga ito sa paglaban sa acne. Ang isa pang magandang halimbawa ay ang resveratrol na makukuha sa balat ng maitim na ubas. At syempre, nasa red wine din. Ang resveratrol ang nagpapaaktibo sa mga protein na responsable sa mas matagal na buhay ng ating mga selula. Samantala, ang mga flavonoids naman na galing sa dark chocolate na mayroong hindi bababa sa 70% cacao content ay nagpapaganda ng daloy ng dugo sa balat, kaya nagiging mas matibay, hydrated, at mas nagliliwanag ito. Kaya, ang pag-inom ng isang tasa ng dekalidad na green tea at ang pagkain ng ilang piraso ng dark chocolate araw-araw ay hindi lang simpleng sarap. Isa itong tunay na beauty regimen or pampaganda. Tandaan lang, ang susi ay ang pagkaalam sa tamang moderation. Isa pang makapangyarihang antioxidant mula sa grupo ng carotenoids na dapat bigyan ng espesyal na atensyon ay ang lycopene. Ito ang nagbibigay ng matinding pulang kulay sa mga kamatis. Ang lycopene ay isa sa pinakamabisang tagapagtanggol ng balat laban sa photoaging o pagtanda dulot ng araw. Ito ay naiipon sa ating balat at gumagana bilang isang panloob na sunscreen o pananggalang dahil sinisipsip nito ang ultraviolet UV rays. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong regular na kumakain ng pagkaing mayaman sa lycopene ay mas hindi tinatablan ng sunburn. Tandaan, hindi nito ibig sabihin na hindi mo na kailangan ng SPF cream, pero lalo itong pinalalakas ang iyong proteksyon. Mayroon pang isang interesting na impormasyon. Mas mabilis maabsorb ng katawan ang lycopene kapag ito ay naluto at kinain kasama ng taba o oils. Kaya naman, mas marami kang makukuhang benepisyo para sa balat mula sa tomato paste, ginisa o nilutong kamatis, o kaya ay tomato soup na may kasamang olive oil kumpara sa pagkain ng hilaw na kamatis. Kaya huwag kang mag-atubiling isama ang kamatis sa iyong mga pagkain, lalo na ngayong tag-init. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa pinakamainit na usapin sa modernong nutrisyon, ang koneksyon ng bituka at balat. Ito ang tinatawag na good skin axis. Ang ating bituka ay punong-puno ng trilyon-trilyong bakterya na tinatawag nating microbiome. Kapag nangingibabaw ang mabubuting bakterya, normal ang lahat. Ngunit kapag nagulo ang balanse at dumami ang masasamang bakterya, nagkakaroon ng pamamaga sa dingding ng ating bituka. Dahil sa pamamaga, nagiging mas permeable ito or mas butasin. Ang mga toxins na dapat sana'y inilabas ng katawan ay napupunta sa ating dugo. Sisikapin ng katawan na itapon ang mga toxin na ito sa pamamagitan ng balat at ito ang nagiging sanhi ng mga problema tulad ng acne, eczema at rosacea. Kaya naman, direktang nakasalalay ang kalusugan ng balat sa kalusugan ng ating bituka. Paano ito mapapanatili? Sa tulong ng probiotics, mga buhay at benepisyal na bakterya.
Makikita ang mga ito sa mga pagkaing fermented o pinaasim, gaya ng natural na yogurt na walang asukal, kefir, sauerkraut at kimchi. Ang regular na pagkain ng mga ito ay makakatulong para maibalik ang balance ng microflora, bawasan ang pamamaga sa katawan, at bilang resulta, luminis ang inyong balat. Kung ang probiotics ay ang mabubuting bakterya, ang prebiotics naman ay ang nagsisilbing pagkain nila. Walang saysay na punuin ang ating bituka ng magagandang mikroorganismo kung wala naman silang mapagkukunan ng sustansya. Ang prebiotics ay mga espesyal na uri ng fiber o hibla na hindi natutunaw sa itaas na bahagi ng ating digestive system. Direkta itong dumadaan sa large intestine, malaking bituka, ng buo at nagsisilbing pagkain ng ating friendly microflora. Sa pagkain ng prebiotics, dumarami ang bakterya at lumilikha ng mga mapapakinabangang sustansya tulad ng short-chain fatty acids na nagpapababa ng pamamaga, inflamasyon sa buong katawan kasama na ang ating balat. Kaya naman, sa pagdaragdag ng prebiotics sa ating dieta, gumagawa tayo ng isang mas paborableng kapaligiran para sa probiotics at mas pinalalakas natin ang kanilang positibong epekto. Saan natin ito matatagpuan? Mayaman sa prebiotics, ang sibuyas, bawang, leek, asparagus, saging, lalo na ang medyo hilaw, chicory, at mga whole grain products. Ito ay isa pang malinaw na patunay na ang tunay na kagandahan ay nagsisimula sa malusog na panunaw o digestive system. Sa simpleng tanong, ano ba ang pinakamahalaga? Ang sagot na madalas nating baliwalain ay ang tubig, ang pinakamahalagang nutrient para sa ating balat. Ang ating balat ay binubuo ng mahigit 60% or 60% na tubig. Kapag kulang sa likido ang katawan, sisimulan nitong kunin ang tubig mula sa balat para matiyak na gumagana ang mas mahahalagang organo. Dahil dito, nagiging dehydrated ang balat. Huwag itong ikalito na dry skin type. Kahit ang oily skin ay maaaring ma-dehydrate. Kapag dehydrated ang balat, nawawalan ito ng kabanatan, nagiging matamlay, mas lumalabas ang mga kulubot, at nag-uumpisang magbalat. Higit pa rito, sa pagtatangkang protektahan ng sarili, ang oily skin na dehydrated ay maaaring maglabas pa ng mas maraming sebum or langis. Nagreresulta ito sa pagbara ng mga pores at mga bagong pamamaga o breakouts. Ang sapat na pag-inom ng malinis na tubig ay tumutulong na mapanatili ang hydration mula sa loob. Tinutulungan din nito ang pag-alis ng mga toxins at pinapaganda ang sirkulasyon ng dugo na nagdadala ng mga sustansya tulad ng skin cells. Magkakaiba man ang ideal na dami sa bawat tao, ang 1.5 hanggang 2 litro, 1.5 to L, ng purong tubig kada araw ay isang magandang panimulang sukatan. Simulan natin sa pagtalakay sa mga superfoods na kampiyon sa kalusugan ng balat at ang nangunguna ay walang iba kundi ang abokado. Ang prutas na ito ay isang tunay na kayamanan ng benepisyo para sa balat. Una, mayaman ito sa healthy fats, ang tinatawag nating monounsaturated fatty acids na nagpapanatiling hydrated at malambot ang balat. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng natural na protective barrier ng balat. Pangalawa, sagana ang abukado sa vitamin E na siyang bantay natin laban sa oxidative stress at tagapag-ayos ng ating mga skin cells. Pangatlo, naglalaman din ito ng vitamin C, isang sangkap na lubhang mahalaga para sa synthesis or paggawa ng collagen. Dahil pinagsama-sama sa isang prutas ang lahat ng mabisang sangkap na ito, ang abukado ay perpektong pagkain upang labanan ang tuyong balat
at ang maagang pagtanda. Bukod pa riyan, may mga compound sa abokado na kayang protektahan ang iyong balat mula sa pinsala na dulot ng ultraviolet gawa sa UV rays. Idagdag mo ito sa iyong salad, gawing toast topping, or isama sa iyong smoothie. Tiyak na magpapasalamat ang iyong balat sa masarap at nakapagpapalusog na dessert na ito. May isa pa tayong produkto na talagang pangbida na nabanggit na natin pero kailangan bigyan ng espesyal na atensyon, ang fatty fish or isdang matataba. Ang salmon, hasa-hasa, mackerel, sardinas at herring, hindi lang ito pagkain, parang gamot na ito sa balat. Ang pinakamahalaga dito ay ang sobrang taas na level ng omega-3 fatty acids, lalo na ang EPA at DHA. Ang mga acid na ito ay may matinding anti-inflammatory effect. Nakakatulong sila na magpakalma ng balat, lalo na kung may acne, eczema, psoriasis o rosacea. Parang literal nilang pinapatay ang internal na sunog or init na nagpapakita sa balat bilang pamumula at butlig-butlig. Bukod pa dyan, ang fatty fish ay isang napakagandang source ng high-quality protein. Ito ang building material para sa bagong cells, pati na rin ng vitamin E at zinc. Ang ilang uri naman, tulad ng salmon, ay mayroong astaxanthin, isa pang malakas na antioxidant na lumalaban sa free radicals. Sikapin nating kumain ng fatty fish 2 beses sa isang linggo at mapapansin ninyo kung paano luminis, kuminis at kumalma ang inyong balat. Ngayon, dumako tayo sa panghimagas o dessert na hindi lang pwede, kundi dapat kainin natin araw-araw. Ito ay ang iba't ibang klase ng berries. Ang blueberry, raspberry, strawberry at cranberry ay maituturing na powerhouse ng antioxidants. Ang matingkad nilang kulay ay galing sa anthocyanins, mga makapangyarihang flavonoids na may kakayahang protektahan ang ating mga cell mula sa pinsala. Tandaan, kung mas maitim ang kulay ng berry, mas marami itong anthocyanins. Ang mga sustansyang ito ay nakakatulong labanan ang oxidative stress na isa sa pangunahing sanhi ng pagtanda ng balat. Pinatitibay din nila ang mga capillaries, kaya gumaganda ang microcirculation at ang natural na kulay ng ating kutis. Bukod pa riyan, mayaman din ang berries sa vitamin C na alam nating napakahalaga para sa produksyon ng collagen. Marami rin itong fiber na nagpapanatili ng kalusugan ng ating bituka. Pinakamainam na kainin ang mga berries habang sariwa o kaya ay frozen. Dahil kapag niluto o ininit, nababawasan o nasisira ang ilang sustansya. Maaari mo itong ihalo sa oatmeal, yogurt, smoothies, o kaya naman ay kainin mo na lang ng paisa-isa. Kung talagang sineseryoso mo ang pangangalaga sa iyong balat, hindi mawawala sa iyong diet ang nuts at seeds. Napakaraming sustansya ang makukuha dito. Ang almonds at sunflower seeds ang masasabing champion pagdating sa vitamin E. Ang walnuts naman ang isa sa pinakamahusay na plant-based source ng omega-3. Rich in zinc ang pumpkin seeds at napakahalaga nito lalo na kung meron kang problematic skin. Sa chia at flax seeds, makakakuha ka na ng omega-3 plus stone toneladang fiber na naglilinis ng ating bituka, parang brush. At ang Brazil nuts, tulad ng alam na natin, ay pinagmumulan ng selenium. Ang nuts at seeds ay perpektong merienda. Nakakabusog sila ng matagal at marami pang benepisyo ang idinudulot nila. Ang sikreto, siguraduhin na hilaw, walang asin, at hindi inihaw, unroasted, ang pipiliin mo. At syempre, huwag kang magpapakasawa dahil mataas ito sa calories.
Isang maliit na dakot lang bawat araw ang sapat na para bigyan ang iyong balat ng tamang fats, vitamins at minerals na kailangan nito. At ang panghuli sa ating listahan pero hindi pahuhuli sa bisa ay ang broccoli. Ang gulay na ito ay maituturing talagang superfood. Mayaman ang broccoli sa vitamins A, C at E, pati na rin sa zinc at lutein. Ang lutein na ito ay isang carotenoid na nagpoprotekta sa balat mula sa oxidation at pagkatuyo. Pero ang pinakamahalagang yaman ng broccoli ay ang unique na compound na tinatawag na sulforaphane. Mayroon itong napakalakas na kakayahang magprotekta. Tinutulungan ng sulforaphane na in-neutralize ang free radicals at buhayin ang natural na pananggalang ng ating katawan. Ayon sa ilang pag-aaral, kaya nitong protektahan ang balat mula sa pinsalang dulot ng araw at maaari pa itong makatulong sa pag-iwas sa skin cancer. Para makuha ang pinakamalaking benepisyo ng sulforaphane, mas mainam na kainin ng broccoli ng hilaw o kaya ay steam lamang sa loob ng ilang minuto. Dahil kapag matagal itong pinakuluan, masisira ang mga nutrients nito. Kaya mahalin ang berdeng gulay na ito at tiyak na gagantihan kayo ng inyong balat ng kalusugan at kislap. Ngayong napag-usapan na natin ang mga kaibigan ng ating balat, dumako naman tayo sa mga kalaban nito. Ang numero unong kalaban, walang duda, ay ang asukal or sugar at ang mga pagkaing high glycemic index. Hindi lang ito limitado sa matatamis at pastries, kundi pati na rin ang puting tinapay, puting kanin, white rice, at mga sweetened beverages. Kapag kumakain tayo ng mga pagkaing ito, biglang tataas ang label ng asukal sa ating dugo. Bilang tugon, naglalabas ang katawan ng maraming insulin. Ito naman ang nagpapalakas sa produksyon ng androgens, ang tinatawag nating male hormones. Ang mga hormone na ito ang nagpapabilis sa trabaho ng oil glands o sebaceous glands na nagreresulta sa mas maraming sebum o oil. Ang resulta, mamantikang balat, baradong pores, at pagdami ng acne o pimples. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Ang labis na asukal ay nagtitrigger ng prosesong tinatawag na glycation. Ang mga sugar molecules ay dumidikit-dikit sa mga protein natin, lalo na sa collagen at elastin. Dahil dito, ang mga hibla na ito ay nagiging matigas at marupok o brittle. Nawawala ang firmness at elasticity ng balat at mas madaling lumabas ang mga kulubot or wrinkles. Literal na pinatatanda ng asukal ang ating balat mula sa loob. Linawin natin ang isang karaniwang maling akala tungkol sa asukal. Marami ang naniniwala na ang puting refined na asukal lang ang nakakasama at ang mga alternatibo tulad ng brown sugar, coconut sugar, agave syrup o pulot-pukyutan, honey, ay di umano'y mas pabor sa kalusugan. Pero sa kasamaang palad, pagdating sa ating balat, hindi ito lubusang totoo. Kung tutuusin sa panig ng biochemistry, ang lahat ng ito ay nananatiling simple carbohydrates. Nagdudulot ito ng mabilis na pag-akyat ng blood sugar or glucose at nag-uumpisa ng magkakaparehong proseso, ang paglabas ng insulin at glycation. Oo, posibleng may mas maraming trace elements or micronutrients ang mga unrefined sweetener, pero napakaliit lamang ng kontribusyon nito kumpara sa pinsalang dulot ng mismong asukal. Kaya naman, kung ang layunin mo ay magkaroon ng malinis at mukhang bata pang balat, kailangang bawasan ang lahat ng uri ng added sugar. Siyempre, hindi ito nangangahulugang kailangan mo ng tuluyang mag-abstain sa matatamis.
Mas mainam na kunin ang tamis mula sa buong prutas, whole fruits, kung saan ang asukal ay may kasamang fiber na natural na nagpapabagal sa pagsipsip nito ng ating katawan. Ang susunod na pagkain na madalas pagtuunan ng pansin ng mga dermatologist ay ang gatas at iba pang produktong gatas, dairy products. Para sa maraming tao, napakalinaw ng koneksyon sa pagitan ng pag-inom ng gatas at ng paglabas ng acne o tigyawat. Bakit nga ba nangyayari ito? May ilang paliwanag o teorya. Una, may taglay na hormones, ang gatas na maaaring mag-udyok sa oil glands o sebaceous glands na magtrabaho ng masigla. Pangalawa, katulad ng asukal, nagdudulot ito ng biglaang pagtaas, spike, ng insulin at ng tinatawag na insulin-like growth factor 1 URs, IGF-1. Ang growth factor na ito ay nagpapabilis ng pagpapalit ng eye skin cells, cell turnover, na posibleng magresulta sa pagbara ng mga pores. Kasabay nito, pinalalakas din nito ang produksyon ng sebum o skin oil, ang skim milk o gatas na inalisan ng taba ang mas matindi ang koneksyon sa acne, marahil dahil sa paraan ng pagproseso nito. Pero mahalagang tandaan, ang reaksyon ng katawan sa dairy products ay individual or personal. May mga tao na kahit mag-inom ng gatas ng litro-litro ay walang epekto, samantalang ang iba naman ay tinutubuan na agad ng tigyawat dahil lang sa maliit na piraso ng keso. Kung pinaghihinalaan mong may ganitong koneksyon sa iyo, subukan mong alisin muna ang lahat ng dairy products sa iyong diet sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo at obserbahan ang kalagayan ng iyong balat. Mahalaga ring iwaksi natin ang isang maling akala tungkol dito. Hindi lahat ng produkto mula sa gatas o dairy ay pare-parehong nakakasama. Ang problema kadalasan ay nakatuon sa whole milk at mga produktong nagdudulot ng mabilis at mataas na tugon ng insulin sa ating katawan. Pero ang mga fermented na produkto gaya ng natural na yogurt, kefir, or kesong puti, lalo na yung may mataas na taba, ay mas madaling tanggapin ng maraming tao. Binabago ng proseso ng fermentation ang komposisyon ng mga ito. Ang lactose ay bahagyang nahahati at ang mga probiotics, ang mga mabubuting bakterya na binanggit natin, ay nagbibigay naman ng benepisyo sa ating bituka at dahil dito sa ating balat. Kaya huwag mo munang biglaang tanggalin ang lahat ng dairy sa iyong kinakain. Kung mag-eksperimento ka, subukan mong tanggalin muna ang mismong gatas. Pero iwanan mo muna ang mga fermented na produkto. Maaaring nandoon ang pinagmula ng iyong problema at hindi sa keso o kefir. Palaging makinig sa sinasabi ng iyong katawan. At sa wakas, ang pinakamalaking kalaban hindi lang ng ating balat, kundi ng buong katawan, ay walang iba kundi ang trans fats at ultra-processed food. Ang trans fats ay mga artipisyal na taba na kadalasang matatagpuan sa margarine, fast food, commercial na tinapay, or baked goods, chips, at sauces. Nagdudulot ito ng matinding systemic inflammation o pamamaga sa loob ng buong sistema ng katawan. Pagdating sa balat, ang ibig sabihin nito ay paglala ng acne, pamumula, at mabilis na pagtanda. Sinisira nito ang mga selula at ginagambala ang normal na paggana ng lipid barrier. Kaya nagiging mas madaling dapuan ang balat ng mga panlabas na agresor o mapaminsalang salik. Ang ultra-processed food naman ay mga pagkain na sumailalim sa maraming proseso ng pagmamanupaktura at punong-puno ng mga artipisyal na additives, mga pangkulay, coloring,
preservatives, flavor enhancers, at napakaraming asukal, asin, at masasamang taba. Ang ganitong uri ng pagkain ay walang anumang sustansya, ngunit binibigyan nito ng labis na trabaho ang ating detoxification systems at nagpapalala ng pamamaga. Kaya, kung gusto mong magkaroon ng malusog na balat, ang pangunahing bahagi ng iyong dieta ay dapat binubuo ng whole foods o mga pagkain na minimal lang ang processing. Balik tayo sa usapang tubig at pag-aralan natin ang isang mahalagang detalye, ang pagkakaiba ng dry at dehydrated na balat. Ang dry skin or tuyot na balat ay isang skin type. Ibig sabihin, likas na sa iyo at dulot ito ng genetika. Sa ganitong uri, natural na kulang ang balat sa lipids o taba na bumubuo sa ating protective barrier. Ito ay manipis, mata, o walang kintab at madaling magkaroon ng mga kulubot. Pero ang dehydrated skin naman ay iba. Ito ay pansamantalang kondisyon kung saan kulang lang ang balat sa moisture o tubig. At tandaan natin, kahit anong skin type, mapa-oily man, yan or hindi, ay pwedeng ma-dehydrate. Paano natin sila paghihiwalayin? Ang dry skin ay nangangailangan ng masustansya at mamantikang mga cream, dry rich, or fatty creams. Samantalang ang dehydrated skin naman ay kailangan ng mga moisturizer na may hyaluronic acid, glycerin, at higit sa lahat, sapat na dami ng tubig na iniinom. Kung ang oily mong balat ay biglang naging matamlay at nag-umpisa ng magbalat, mag-flake, huwag kang magmadaling bumili ng fatty cream. Malamang, kailangan mo lang uminom ng mas maraming tubig. Ang pagbalik sa tamang hydration level ang magpapabalik sa kaniyang natural na tono at malusog na itsura. May isa pang sangkap na hindi man lantad o madaling napapansin ay sobrang importante sa pagkakaroon ng malusog na balat, ang dietary fiber or kletsatka. Ang mga fiber na nakukuha natin sa gulay, prutas, whole grains, at beans ay may ilang mahahalagang tungkulin. Una sa lahat, gaya ng alam na natin, nagsisilbi itong pagkain ng mga good bacteria sa ating bituka. Kaya't sinusuportahan nito ang kalusugan ng ating microbiome. Pangalawa, gumagana ang fiber bilang parang espongha. Sinisipsip at nilalabas nito mula sa katawan ang mga toxin at sobra-sobrang hormone. Kasama na dyan ang estrogen. Ang balanse ng hormone ay direktang nakakaapekto sa kondisyon ng balat, lalo na sa mga babae. Ang hormonal imbalance ay pwedeng maging sanhi ng tigyawat or acne, partikular sa bandang ibaba ng mukha. Pangatlo, pinapabagal ng ba fiber ang pag-absorb ng asukal, kaya iniiwasan nito ang biglang pagtaas ng glucose at insulin sa dugo. Kaya naman, ang diet na mayaman sa fiber ay tumutulong labanan ang sanhi ng mga tagyawat sa iba't ibang antas sa pamamagitan ng bituka, ng hormonal system at sa pagkontrol sa level ng asukal. Huwag din nating kalimutan ang kapangyarihan ng mga pampalasa o spices. Marami sa mga ito ay punong-puno ng anti-inflammatory at antioxidant benefits. Ang reyna ng mga pampalasa pagdating sa balat ay walang iba kundi ang turmeric o luyang dilaw. Ang active compound nito, ang curcumin, ay isa sa pinakamabisang natural na panlaban sa pamamaga. Nakakatulong ito para mabawasan ang pamumula at mapakalma ang irritated na balat. Ang luya or ginger ay sikat din sa taglay nitong anti-inflammatory benefits at kakayahan nitong i-improve ang blood circulation, kaya nagkakaroon ng healthy glow ang iyong balat. Ang cinnamon or kanela naman ay tumutulong na i-regulate ang blood sugar level.
na alam nating napakaimportante para maiwasan ang acne o taghiyawat. Dagdag mo lang ang mga pampalasang ito sa iyong mga pagkain, inumin, or smoothie. Ito ang pinakasimpleng paraan para mapalakas ang anti-inflammatory potential ng iyong dieta at bigyan ng bagong timpla ang iyong kinakain. Halimbawa, ang tinatawag na golden milk, isang inumin na gawa sa plant-based milk na may turmeric, luya at kanela, ay pwedeng maging panggabi mong beauty ritual. Madalas itanong, alin ba talaga ang mas nakakabuti sa kutis natin? Ang green tea ba o kape? Pareho silang mayaman sa antioxidants. Pero may mahalagang detalye tayong dapat tandaan. Ang kape, lalo na kung marami kang iniinom, ay maaaring magpataas ng cortisol level, ang stress hormone. At alam naman nating ang stress ang pangunahing nagpapalabas ng taghiyawat at nagpapabilis ng pagtanda. Bukod pa dyan, ang kape ay strong diuretic. Ibig sabihin, nag-aalis ito ng likido sa katawan na posibleng magdala sa atin sa dehydration. Samantala, ang green tea ay may mas konting caffeine at may buong hanay ng benepisyo para sa balat. Ang mga polyphenols nito, lalo na ang EGCG, ay lumalaban sa pamamaga, nagbibigay proteksyon laban sa pinsala ng UV rays at maaari ring magpababa ng paggawa ng sebo o langis ng balat. Kaya, kung pipili ka sa dalawang inumin para sa kalusugan ng kutis mo, mas gusto natin ang green tea. Hindi naman ibig sabihin nito na tuluyan mo nang ititigil ang pag-inom ng kape. Pero ang isa o dalawang tasa ng di kalidad na kape bawat araw ay sapat na o yan ang matalinong limitasyon. At huwag na huwag mong kakalimutan na palitan ito ng dagdag na baso ng tubig. Pag-usapan natin ang tungkol sa epekto ng alak. Sa kasamaang palad, pagdating sa ating balat, wala tayong maririnig na maganda. Ang alak sumasalanta sa ating katawan sa maraming paraan. Una, malala itong nakakapagpa-dehydrate ng ating sistema. Sa bawat shot or inumin na may alak, maraming beses na mas maraming tubig ang kailangan ng katawan para iproseso ito. Ang resulta, nagiging matamlay at malata ang balat at mas lalong lumalabas at nagiging kapansin-pansin ang mga kulubot. Pangalawa, ang alak ay nagdudulot ng inflammation o pamamaga. Nagiging dahilan ito ng paglawak ng mga ugat sa mukha na nagreresulta sa pamumula at maaari pa nitong palalain ang mga kondisyon tulad ng rosacea. Pangatlo, binibigyan nito ng sobrang bigat ang ating atay, ang pangunahing organ natin para sa detoxification or paglilinis ng lason. Kapag abala ang atay sa pagproseso ng alak, nahihirapan itong mag-alis ng ibang lason at ang trabaho na yan ay bumabagsak sa ating balat. At panghuli, maraming inuming may alak, lalo na ang mga cocktail, ang may napakaraming asukal. Alam na nating lahat kung gaano kasama ang epekto nito. Siyempre, ang paminsan-minsang pag-inom ng isang basong dry red wine ay hindi naman agad makakasira, ngunit ang regular na pag-inom ng alak ay sisira at magpapawalang saysay sa lahat ng ginagawa ninyo para sa inyong skincare at pangangalaga sa balat. Sige, subukan nating pagsama-samahin lahat ng tips na ito para makabuo ng isang araw na sample na meal plan para mas makita ninyo kung paano ito gagawin sa praktikal na paraan. Para sa almusal, kumain ng oatmeal, lugaw na oats na luto sa tubig or plant-based na gatas, lagyan ng isang dakot ng prutas, hal, berries o hiwa ng saging, isang kutsarita ng chia seeds at konting walnuts o kasoy mani. Sa tanghalian, maghanda ng malaking salad na may iba't ibang klase ng gulay, luntian at makukulay na halaman, parang bahaghari.
Samahan ito ng inihaw or baked na salmon at gawing dressing ang olive oil. Pagdating ng hapunan, kumain ng kamote, sweet potato na baked o inihaw kasama ng grilled na dibdib ng manok at isang serving ng steamed na broccoli. Para sa snacks o merienda sa maghapon, pwede kang kumain ng mansanas, isang dakot ng almonds or mani, o kaya naman ay plain na yogurt. At syempre, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig at green tea. Ang ganitong klase ng diet ay magbibigay sa iyo ng lahat ng importanteng nutrients, healthy fats, mataas na kalidad na protein, complex carbohydrates, mabagal na carbs, fiber, hibla, vitamins, minerals, at antioxidants na kailangan ng katawan mo. At ang huli, pero siguro ito ang pinakamahalaga, kailangan mo ng pasensya at tiyaga. Huwag mong asahan na pagkatapos lang ng isang araw na tama ang kinain mo, biglang gaganda at magbabago na ang iyong balat. Ang nutrisyon at tamang pagkain ay isang pangmatagalang proseso. Sa katunayan, ang skin cell renewal cycle ay tumatagal ng humigit kumulang 28 araw. At syempre, bumabagal pa ito habang tumatanda tayo. Para makita ang totoong resulta, dapat mong sundin ang bagong diet ng hindi bababa sa 1 buwan. Mas maganda kung 2 o 3 buwan. Sa tagal na iyan, magiging busog na ang katawan sa kinakailangang nutrisyon. Mababawasan ang pamamaga or inflamasyon sa loob at magiging maayos na ang paggana ng bituka. Huwag kang mag-alala kung walang pagbabago pagkatapos lang ng 1 linggo. Tandaan, ito ay isang marathon, hindi isang sprint. Kumuha ka ng litrato ng balat mo bago ka magsimula at ikumpara mo ito sa litrato pagkatapos ng 2 buwan. Magugulat ka sa laking pagbabago ng iyong balat dahil lang sa simpleng adjustments sa iyong kinakain. Ang pinakaimportante, gawin mo itong pamumuhay, hindi lang pansamantalang diet. Ayan, isum up na natin. Ngayon, nagkaroon tayo ng tunay na paglalakbay sa mundo ng nutrisyon para sa ating balat. Ang pinakaimportanting aral na nakuha natin, ang ating balat ay salamin ng ating kalagayan sa loob. At higit sa lahat, ito ay konektado sa ating kinakain. Nalaman natin na para maging makinis at malusog ang balat, hindi tayo nangangailangan ng magic pills, kundi ng totoong pagkain tulad ng mamantikang isda, abokado, nuts, berries, at iba't ibang makukulay na gulay. Ang mga ito ang pinagmumula ng omega-3, bitamina, antioxidants, at minerals na lumalaban sa pamamaga, tumutulong sa pagbuo ng collagen, at nagbibigay sa atin ng proteksyon mula sa loob. At syempre, nakilala rin natin ang mga pangunahing kalaban, ang asukal, ang dairy, para sa ilan sa atin, at syempre, ang mga highly processed food na nagdudulot ng pimples at nagpapabilis ng pagtanda. Pero ang pinaka nakakagulat dito ay ang pag-aalaga sa balat sa pamamagitan ng pagkain ay, sa totoo lang, pag-aalaga sa kalusugan ng buong katawan. Ang pagkakaroon ng malinis at nagniningning na balat ay isa lang bonus effect ng isang healthy lifestyle. Hindi ito tungkol sa mahigpit na pagdadiet o matinding paghihigpit, kundi tungkol sa matalinong pagpili at pag-prioritize ng natural at whole foods. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Umaasa ako na naging kapaki-pakinabang ito at na-inspire kayong gumawa ng pagbabago. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong episodes. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Ano sa mga nabanggit nating healthy food para sa balat ang regular mo ng kinakain?
At anong payo mula sa video na ito ang una mong ia-apply sa buhay mo? I-share nyo sa comments. Gusto ko talagang malaman.